Pinalayas ako sa sarili kong pamamahay. Tinawag na walang kwenta at palamunin habang yakap ng aking asawa ang kabit niyang buntis. Ang akala nila, mananahimik lang ang isang inang ninakawan ng pag-asa para sa puso ng kanyang nag-aagaw buhay na anak. Nagkamali sila. Sa bawat luhang pumatak sa sahig na ito, sumiklab ang apoy ng aking paghihiganti. Handa akong sunugin ang lahat para sa katarungan. Hanggang saan aabot ang puot ng isang ina kapag ang buhay ng kanyang anak ang naging kabayaran? Hayaan mo na siyang magdusa. Kunin mo ang passbook mamaya habang tulog siya. Kailangan ni Lorna ng bagong kondo para sa magiging apo ko na lalaki. Sawang-sawa na ako sa sakiting anak ni Natalie na wala namang dulot kundi gastos. Natigilan ang mga kamay ni Natalie sa pagmamasa ng harina. Sa gitna ng madilim at masikip na kusina, kung saan ang tanging liwanag ay galing sa maputlang ilaw ng poste sa labas na tumatagos sa bintana, narinig niya ang bawat salita. Ang boses ay pag-aari ng kanyang biyenan, si Doña Carmen. Ang tinig na dati ay tinatawag siyang anak tuwing may kailangan, ngayon ay parang patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Natalie ay nakatayo sa harap ng lababo. Ang kanyang mga palad ay puno ng malagkit na masa. Ito ang kanyang sikreto. Gabi-gabi, kapag tulog na ang buong bahay, gumagawa siya ng tinapay para ibenta online upang maipon ng pera para sa operasyon sa puso ng kanyang anak na si Maya. Ang harina sa kanyang mga kamay ay simbolo ng kanyang pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, tila naging abo ito na dumudurog sa kanyang pagkatao. Isang pamilyar na tawa ang sumagot mula sa kabilang silid. Ito ay tawa ng kanyang asawa, si Marco. Huwag kang mag-alala, Ma. Bukas, sa birthday party ni Maya, gagawin natin ang plano. Palalabasin nating nababaliw na si Natalie dahil sa stress. Kapag nagkagulo sa harap ng mga bisita, madali ko nang makukuha ang custody ni Maya at mapapalaya si Natalie nang walang nakukuhang kahit singkong duling. Nanginig ang buong katawan ni Natalie. Tila binuhusan siya ng nagyayelong tubig na bumaybay mula sa kanyang anit hanggang sa kanyang talampakan. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kusina ay biglang bumigat, na para bang hinihigop ng pader ang lahat ng oxygen. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang pinto at kalbuhin ang mga taong nasa kabila. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Nanuyo ang kanyang lalamunan at nanlabo ang kanyang paningin dahil sa luhang nagbabadyang pumatak. Ang asawa niya, ang ama ng kanyang anak, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng altar. Pinagpaplanuhan nilang nakawin ang perang nakalaan para sa buhay ni Maya upang ibigay sa ibang babae. At hindi lang yon, balak nilang sirain ang kanyang katinuan sa harap ng maraming tao. Napatingin si Natalie sa munting orasan sa ibabaw ng refrigerator. 2:00 na ng madaling araw. Sa loob ng 5 taon, naging sunod-sunuran siya. Tinanggap niya ang bawat lait, bawat utos, bawat pangmamaliit dahil sa utang na loob na ipinamukha nila sa kanya noong siya ay ulila pa. Naniwala siya na ang pagiging mabuting asawa at manugang ay sapat na para mahalin sila. Dahan-dahang hinugot ni Natalie ang isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang apron gamit ang nanginginig na kamay na puno pa ng harina. Ito ang reseta ng doktor. Ang presyo ng bagong balbula para sa puso ni Maya. Ang halagang halos maabot na niya matapos ang ilang taong pagpupuyat at pagtitipid. Pinisil niya ang papel ng mahigpit hanggang sa madurog ito sa kanyang palad. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi pisikal, kundi isang emosyonal na pagguho. Ang pundasyon ng kanyang pamilya ay gawa pala sa buhangin at ngayon ay tinatangay na ito ng dagat ng pagtataksil. Paano niyo nagawa ito sa amin? Bulong niya sa kawalan. Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, pait-ulit, hanggang sa maging isang nakabibinging sigaw na siya lang ang nakaririnig. Wala siyang karamay. Wala siyang pera
na nakapangalan sa kanya sa bangko dahil lahat ay kontrolado ni Marco. Ang tanging meron siya ay ang kanyang mga kamay na marunong gumawa ng tinapay at ang pagmamahal niya sa anak na natutulog sa kwarto sa itaas. Walang kamalay-malay na ang kanyang ama at lola ay ipinagpapalit ang kanyang buhay para sa isang condo unit. Ibinalik ni Natalie ang tingin sa masa ng harina. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng maging mahina ngayon. Kung babagsak siya, walang sasalo kay Maya. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nag-iwan ito ng puting bahid sa kanyang pisngi na parang pintura ng digmaan. Aakmang huhugasan na sana niya ang kanyang mga kamay nang biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Ang nakakasilaw na liwanag ay tumama sa kanyang mga mata na para bang hinuhubaran siya ng proteksyon ng dilim. Sa pintuan, nakatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagkainip at pagkadismaya. Ang parehong mukha na ilang sandali lang ang nakalipas ay tumatawa habang pinaplano ang pagkasira ng buhay ni Natalie. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng paghuhusga. At sa sandaling iyon, alam ni Natalie na ang digmaan ay hindi na sa labas ng pinto. Ang digmaan ay nakapasok na sa loob. Natalie, ano na namang ginagawa mo rito sa madaling araw? Ang boses ni Marco ay hindi nagtatanong. Ito ay isang pag-atake. Tinitigan niya ang kanyang asawa nang may kasuklam-suklam na pagtingin, tila isang dumi na dumapos sa kanyang malinis na kusina. Mabilis na pinunasan ni Natalie ang kanyang mukha. Pilit na itinatago ang bakas ng mga luha na naging parang asido sa kanyang pisngi. Nagutom lang ako, Marco. Hindi ako makatulog kaya naisipan kong magtimpla ng gatas. Hindi naniwala si Marco. Lumapit siya. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa sahig na kahoy ay parang tunog ng isang hukom na papalapit sa isang nahatulan. Hinawakan niya ang braso ni Natalie ng napakahigpit, sapat para manginig ang laman ng babae sa sakit. Huwag mo akong madaan sa mga drama mo. Sinasayang mo ang kuryente. Bumalik ka na sa kwarto bago pa magising si Mama at mapuno na naman ang pandinig niya sa mga katamaran mo. Umakyat si Natalie nang walang kibo. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila may mga tanikala sa kanyang mga paa. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking ito, ang lalaking hinahaplos niya sa gabi, ay siya ring lalaking nagpaplano na nakawin ang huling pag-asa ng kanilang anak. Kinabukasan, ang almusal ay naging entablado ng panunumbat. Nakaupo si Doña Carmen sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga mata ay parang lawin na nakatutok kay Natalie. Sa tapat niya ay si Marco na busy sa pagbabasa ng kanyang telepono, bahagyang nakangisi habang nagpapalitan sila ng mensahe ni Lorna. Natalie, ang gatas na tinimpla mo kagabi ay puro tubig. Nagtitipid ka ba para sa sarili mo? Panimula ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay malambing sa pandinig ng ibang tao, ngunit sa loob ng bahay, ito ay isang latigo. Nakalimutan mo na yata kung sino ang nagpapakain sa'yo nung mga panahong wala kang matirhan. Utang na loob ang buhay mo sa amin, Natalie. Huwag kang maging ingrata. Napayo ko si Natalie. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang bahagyang alat ng dugo. Pasensya na po, Ma. Hindi na mauulit. Hindi na mauulit? Ilang beses ko na bang narinig yan? Pangaasar ni Marco, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang phone. Ma, hingi mo na ang passbook niya. Sabi niya ay maternity insurance fund iyon. Pero sigurado akong tinatago lang niya ang pera para sa mga luho niya habang naghihirap tayo sa negosyo. Huminto si Doña Carmen sa pagnguya. Tumingin siya kay Natalie nang may halong awa na mapanlinlang. Tama si Marco. Natalie, ibigay mo na sa akin ang passbook. Alam mong hindi ka marunong humawak ng pera. Iyong naipon mo, hayaan mong ako ang mag-manage. Para rin iyan sa seguridad ni Maya at sa pamilyang ito.
Ramdam ni Natalie ang matinding pagpintig ng kanyang mga ugat sa sentido. Ang passbook na yon ay hindi lang pera. Iyon ang bawat patak ng pawis niya sa kusina. Ang bawat oras na nagdusa siya sa pagod para lang makabili ng operasyon ni Maya. Iyon ang buhay ng anak niya. Ma, kailangan ko po iyon para sa check-up ni Maya sa susunod na buwan. Mahinang sagot ni Natalie. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Biglang inilapag ni Doña Carmen ang kanyang kutsara sa pinggan. Ang tunog ng metal sa seramika ay parang putok ng baril sa katahimikan ng hapagkainan. Anong sabi mo? Ipinagkakait mo ang pera sa pamilyang nagbigay sa iyo ng pangalan. Inuna mo pa ang luho mo kaysa sa obligasyon mo sa bahay na ito. Napakawalang utang na loob. Hindi po luho iyon, Ma. Pilit na pagtatanggol ni Natalie kahit na nanginginig na ang kanyang buong pagkatao. Ibigay mo na, Natalie. Sigaw ni Marco. Sabay tayo at paghampas sa mesa. Ang dami mong sinasabi. Kapag hindi mo yun ibinigay ngayon, huwag kang magtataka kung bakit nawawala ang mga gamit mo sa kwarto. Huwag mo kaming subukan. Tumayo si Natalie at mabilis na naglakad patungo sa kanyang kwarto. Ang mga luha ay hindi na mapigilan. Narinig niya ang tawanan ng mag-ina sa labas. Iyon ang kanilang paboritong laro. Ang pagpapakiramdam sa kanya na siya ay basura, na siya ay walang silbi, na siya ay wala ng ibang mapupuntahan kundi ang kanilang mga kamay. Pagpasok sa kwarto, agad niyang sinuri ang kanyang taguan sa ilalim ng sahig. Ang passbook ay nandoon pa rin. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi na ngayon. Hindi na lang sila magnanakaw, handa na silang manira ng ari-arian para lang makuha ang gusto nila. Alam ni Natalie na hindi na siya pwedeng maging martir. Ang bawat pagtango niya ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang yurakan siya. Tumitig siya sa kanyang reflection sa salamin. Ang babaeng nasa harap niya ay pagod. Ang mga mata ay may malalim na eye bags. Ngunit sa loob ng mga mata na yon, may isang anino na nagsisimula ng magliyab. Ang usapang ito ay hindi na lang tungkol sa pera. Tungkol na ito sa kung sino ang tatayo at sino ang luluhod. At sa pagkakataong ito, hindi na luluhod si Natalie. Nang umalis na sina Marco at Doña Carmen para mag-report sa kanilang opisina, naiwan ang bahay sa isang nakabibinging katahimikan. Hindi huminto si Natalie sa paglilinis. Gamit ang isang basahan, pinunasan niya ang bawat sulok ng sala hanggang sa marating niya ang isang sulok kung saan nakatapon ang mga gamit ni Marco na hindi pa nito naiaayos mula kagabi. Sa gitna ng mga nagkalat na resibo at mga papeles sa opisina, may isang maliit at nakatuping papel na nahulog mula sa bulsa ng jacket ni Marco. Dinampot ito ni Natalie nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang papel na ito ay hindi mukhang resibo ng negosyo. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang ultrasound picture. Ang petsa sa gilid ay 2 linggo lang ang nakalilipas. Sa itaas, nakasulat ang pangalan ng ospital at ang pangalan ng pasyente, Lorna Reyes. May mga nota pa sa gilid na nagsasabing, "It's a baby boy, 12 weeks." Tumigil ang tibok ng kanyang puso. Baby boy. Iyon ang laging idinadahilan ni Doña Carmen kung bakit hindi siya naging sapat. Dahil si Maya ay babae at dahil si Natalie ay hindi na maaaring magdalang tao dahil sa komplikadong operasyon nito nung ipinanganak si Maya. Habang hawak ang larawan, naramdaman ni Natalie ang pagbagsak ng lahat ng pader na pinanatili niyang matatag sa nakalipas na 5 taon. Ang asawa niya, ang taong pinagsilbihan niya ng higit sa kanyang sariling buhay, ay bubuo ng bagong pamilya, habang ang kanilang sariling anak ay unti-unting nanghihina dahil sa butas sa puso nito. Hindi galit ang unang naramdaman ni Natalie. Ito ay isang malalim at madilim na kawalan ng pag-asa na unti-unting napalitan ng isang malamig at nakakapanindig balahibong determinasyon. Ang babaeng martir na laging humihingi ng tawad ay namatay sa mismong sandaling iyon. Ang natitira na lang sa kusina ay isang ina
na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Dahan-dahang inilagay ni Natalie ang ultrasound picture sa eksaktong lugar kung saan niya ito nakita. Hindi pa ngayon ang oras para magreklamo. Hindi pa ngayon ang oras para sumigaw. Kailangan muna niyang iligpit ang lahat ng ebidensya bago niya tuluyang ilatag ang kanyang bitag. Mabilis siyang nagpalit ng damit at lumabas ng bahay. Hindi na siya nag-aalala kung makita man siya ni Doña Carmen o ng kahit sinong usiserong kapitbahay. Sa isang maliit at hindi kilalang sangay ng bangko, idineposito niya ang halos lahat ng kanyang naipon sa ilalim ng isang trust fund na hindi maaaring galawin kahit kanino, maliban sa kanya at sa kanyang anak. Pagkatapos ay dumiretso siya sa opisina ni Attorney Gabriel. Si Gabriel ay isang kaklase niya noong kolehiyo na ilang beses na ring nag-alok ng tulong, ngunit tinanggihan niya noon dahil sa kahihiyang nararamdaman niya sa kanyang sitwasyon. Natalie, gulat na boses ni Gabriel nang makita siya sa harap ng pintuan. Ang opisina ay simple, puno ng mga libro at mga dokumento. Tiningnan siya ni Natalie nang direkta sa kanyang mga mata. Wala na ang dating Natalie na laging nakayuko. Ang mga mata niya ay tuyo na, matalas at puno ng talim. Gabriel, kailangan ko ang tulong mo. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng ito. Gusto ko nang mabawi ang lahat ng karapatan ko kay Maya at gusto kong masiguro na hindi na nila kailanman muling maagrabyado ang anak ko. Tumigil si Gabriel sa pagbabasa ng kanyang mga files. Tinitigan niya si Natalie nang may halong pag-aalala. Ngunit sa bandang huli, isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng respeto. Inabutan niya si Natalie ng isang basong tubig bago siya naupo sa harap nito. Handa ka na bang tapusin ang paghihirap mo, Nats? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malumanay. Tila isang pintig ng pag-asa sa gitna ng unos. Tumango si Natalie. Handa na ako. Higit pa sa handa. Pagkatapos ng maikling pag-uusap sa loob ng opisina, ang boses ni Gabriel ay bumaba sa isang bulong na tila sumasabay sa pintig ng puso ni Natalie. Natalie, kung gusto nating makuha ang buong katotohanan, hindi sapat ang mga resibo at ultrasound na nakita mo. Kailangan natin ng visual na ebidensya. Kailangan nating ipakita sa korte o sa kahit sinong humahamon sa'yo kung ano talaga ang ginagawa nila sa loob ng bahay na yon. Napatingin si Natalie sa bintana ng opisina ni Gabriel. Ang mga puno sa labas ay tila sumasayaw sa hangin. Ngunit sa kanyang isipan, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Maya. Gagawin ko ang lahat, Gabriel, kahit ano. Umuwi si Natalie na bitbit ang isang maliit at hindi kapansin-pansing regalo para kay Maya. Isang malambot at kulay brown na stuffed bear. Sa loob ng maliliit na mata ng laruan, may nakatagong kamera na kayang mag-stream ng video diretso sa isang secure na server sa cellphone ni Natalie. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng matatalas na tingin ni Doña Carmen. Saan ka galing? Akala ko ba ay maglilinis ka ng garahe? Bakit ang tagal mong bumalik? Nagpunta lang po ako sa palengke, Ma. Naisipan ko lang bilhan si Maya ng regalo dahil malapit na ang birthday niya. Magalang na sagot ni Natalie, bagamat ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Tiningnan ng biyanan ang stuffed bear, kinuha ito mula sa kamay ni Natalie at sinuri ng mabuti. Ang mahal-mahal na mga ganitong laruan, tapos ipambibili mo lang ng walang silbi, sayang ang pera. Itinapon ni Doña Carmen ang stuffed bear sa sofa sa sala bago ito tumalikod at naglakad patungo sa kusina. Pumunta si Natalie kay Maya sa kwarto, binigyan ng bata ng mainit na yakap. Maya anak, ito ang bagong bantay mo sa sala. Gusto ko, lagi mo siyang ipapatong sa sofa kapag nanonood ka ng TV, ha? Opo, Mama. Masayang sagot ng bata. Gabi na. Habang nagpapanggap na tulog, nakahiga si Natalie sa tabi ni Maya. Sa ilalim ng kanyang kumot, hawak-hawak niya ang kanyang cellphone. Isang application ang bukas, nagpapakita ng live feed mula sa sala. Ang view ay malinaw.
Kitang-kita ang bawat sulok ng silid na dati naging saksi sa lahat ng pagmamaliit na ginawa ng kanyang asawa. Nakatitig siya sa screen, hinihintay ang anumang galaw. Lumipas ang ilang oras. Maya-maya pa ang pinto ng bahay ay dahan-dahang bumukas. Si Marco ang pumasok ngunit hindi siya mag-isa. Sa tabi niya ay isang babaeng may suot na makapal na jacket, si Lorna. Ang mga mata ni Natalie ay nanigas. Sa mismong sala na yon, sa harap mismo ng stuffed bear, nagsimulang magpalitan ng mahahalintulad na salita ang dalawa. Naririnig ni Natalie ang bawat pagtawa nila. Naririnig niya kung paano kinukutya ni Marco ang kanyang pagkatao, kung paano nito sinabing konting tiis na lang at mawawala na si Natalie sa buhay nila. Ang bawat salita ay parang kutsilyong pilit na bumabaon sa kanyang balat. Ngunit hindi na siya sumisigaw. Sa bawat pagbaon ng kutsilyo, mas lalong nagiging matalim ang kanyang diskarte. Inire-record ni Natalie ang lahat. Ang bawat pangungusap, ang bawat plano, ang bawat pagtataksil. Ito na ang kanyang armas. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang mensahe mula kay Gabriel. Nats, ang kumpanya ni Marco ay malapit na sa pagkabangkarote. May utang siyang hindi nababayaran sa mga supplier. Kung maipakita natin na ang perang ginagamit niya sa kabit ay pera ng kumpanya at pera ng mga investors, tapos na ang laro niya. Naramdaman ni Natalie ang init ng kanyang dugo. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya. Sa screen, nakita niya si Lorna na humahakbang patungo sa hagdanan, papunta sa direksyon ng kanilang kwarto. Nag-init ang ulo ni Natalie, ngunit pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Hindi pa ngayon, bulong niya. Pagkatapos ng birthday ni Maya, sa araw na luluhod kayo sa harap ko. Pinatay niya ang screen ng kanyang cellphone at pumikit. Ang dilim ng kwarto ay hindi na nakakatakot. Ito na ang kanyang tahanan, ang kanyang taguan, at ang kanyang lihim na labanan. Ang madaling araw ay puno ng mga anino, ngunit sa screen ng cellphone ni Natalie, ang bawat galaw sa sala ay maliwanag na nakikita. Sa loob ng stuffed bear na nasa itaas ng sofa, ang kamera ay tahimik na nagtatala ng lahat. Si Marco at Lorna, nakikita ni Natalie ang bawat paghalik, bawat dampi ng kamay, at bawat ngiti na dapat sana ay para sa kanya at sa kanilang anak. Ngunit hindi lang yon. Sa screen, narinig niya ang boses ni Lorna na nagtatanong kung kailan ba tuluyang mawawala ang pabigat na asawa. "Huwag kang mag-alala, Lorna," sagot ni Marco habang hinahaplos ang tiyan ng kabit. Sa birthday party ni Maya, tapos na ang lahat. Magpapanggap siyang baliw sa harap ng maraming bisita. Kapag dinala siya sa mental hospital, wala na siyang laban. Mapapasa atin ang lahat ng ari-arian. Naramdaman ni Natalie ang pagninig ng kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang paghinga. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay ginagawa niyang lakas para sa kanyang mga plano. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay parang yelo, malamig, malinaw, at walang bahid ng awa. Kinaumagahan, maaga siyang bumaba para maghanda ng almusal. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang isang pares ng mamahaling hikaw na naiwan sa ibabaw ng sofa. Hindi iyon sa kanya, siguradong kay Lorna iyon. Ilang sandali pa, pumasok si Doña Carmen sa sala, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pagkakamaling magagawa ni Natalie. Pagkakita sa hikaw, mabilis itong pinulot ng biyanan at itinago sa kanyang bulsa bago pa man ito makita ng ibang tao. "Natalie!" sigaw ng matanda. Napakarumi ng sala. May mga alikabok pa sa ibabaw ng sofa. "Ano ba talagang ginagawa mo sa bahay na ito? Nakatunganga ka lang ba buong araw?" Tahimik na lumapit si Natalie. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang magpunas, dahan-dahan, maingat at puno ng pagkukunwari. "Pasensya na po, Ma. Hindi ko napansin." "Hindi napansin? Puro ka na lang pasensya." Pagalit na tugon ni Doña Carmen habang naglalakad patungo sa kusina.
Ayusin mo ang lahat dahil may darating tayong bisita mamaya. At wag na wag kang lalabas ng bahay maliwanag. Pagkaalis ng matanda, dahan-dahang kinuha ni Natalie ang basurahan sa ilalim ng lababo. Doon, nakita niya ang hikaw na itinapon ni Doña Carmen. Ang matanda ay hindi rin pala sang-ayon sa pagdala ng kabit sa bahay, ngunit mas pinipili nitong itago ang sikreto para hindi masira ang plano nilang paalisin si Natalie. Kinuha ni Natalie ang hikaw gamit ang isang tissue. Hindi niya ito itinapon ng basta-basta. Itinapon niya ito sa basurahan na puno ng mga nabubulok na isda at tira-tirang pagkain. Para sa kanya, iyon ang nararapat na lugar para sa lahat ng dumi sa kanyang buhay. Bago matapos ang araw, nakatanggap siya ng abiso mula sa kanyang bangko. Ang huling bayad para sa mga tinapay na idineliver niya sa isang malaking kumpanya ay pumasok na sa account na itinago niya. Mabilis niyang inilipat ang malaking halaga sa trust fund ni Maya, gaya ng napagkasunduan nila ni Gabriel. Sa gitna ng kanyang pag-aayos ng mga dokumento, muling nag-vibrate ang kanyang phone, isang mensahe mula kay Marco. Siguraduhin mong magiging maganda ang handaan bukas. May mga darating na business partner ako. Huwag kang magpahiya sa harap nila, kundi pagbabayaran mo yan. Napangiti si Natalie. Huwag kang mag-alala, Marco. Bulong niya sa kanyang isipan. Siguradong hindi mo malilimutan ang handaan bukas. Habang nakatingin siya sa kawalan, naririnig niya ang boses ni Doña Carmen na tumatawag mula sa kusina, nag-uutos para sa susunod na araw. Sa bawat sigaw nito, lalong tumitibay ang desisyon ni Natalie. Bukas, sa mismong birthday ni Maya, babasagin niya ang bawat maskara ng mga taong nagpanggap na pamilya niya. Ang anino ng ahas ay hindi na lang nakabantay sa kanya. Ito ay nagsisimula na ring malason sa sarili nitong laro. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila huminto sa pag-ikot. Ipinagdiriwang ang ikapitong kaarawan ni Maya, ngunit para kay Natalie, ang bawat dekorasyong lobo at bawat piraso ng telang nakasabit sa dingding ay parang mga tanda ng isang huling hantungan. Nagmamadali si Natalie sa kusina. Ang bawat galaw niya ay tumpak at walang pagkakamali. Siya ang naghanda ng lahat, mula sa spaghetti, fried chicken, hanggang sa cake na may mukha ng isang prinsesa. Si Doña Carmen ay nakaupo lang sa sala, nag-uutos sa mga katulong na ipinagbilin niya, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ng pagmamalaki at kapritsyo. Natalie, siguraduhin mong malinis ang mga plato. Ayokong mapahiya sa mga business partner ni Marco na darating. Sigaw ng biyanan. Opo, ma, sagot ni Natalie nang may mahinahong boses. Hindi niya hinayaan ang kanyang mga mata na magpakita ng galit. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagsunod. Bagamat sa ilalim nito, ang apoy ay naghihintay na lamang ng tamang sandali para sumiklab. Pumasok si Maya sa kusina. Ang bata ay nakasuot ng pink na bestida. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Mama, ang ganda po ng cake ko. Salamat po. Lumuhod si Natalie upang pantayan ang taas ng anak. Hinaplos niya ang pisngi nito, ramdam ang lambot ng balat ng bata. Maya, ano man ang mangyari mamaya, tandaan mo na mahal kita. Hindi kita pababayaan, hinding-hindi. Bakit po, Mama? May mangyayari ba? Tanong ng bata. Ngumiti si Natalie, isang ngangiting puno ng pait at pag-asa. Wala, anak. Gusto ko lang na maging masaya ka. Ngayon ang simula ng bagong buhay natin. Palihim na tiningnan ni Natalie ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang apron. Ang live feed mula sa stuffed bear ay maayos. Nakita niya ang mga bisita na nagsisimula ng dumating. Sa screen, nakita niya si Marco na nakikipagtawanan sa mga investor at sa kanyang tabi ay si Lorna, ang kabit na nagkukunwaring isang inosenteng business partner. Nakasuot ng mamahaling damit at nakangiti sa bawat taong nakakausap. Nakatanggap siya ng text mula kay Gabriel. Nasa labas na ako ng subdivision ni Nats. Kasama ko ang mga tauhan
na kailangan natin. Handa na rin ang mga dokumento. Kapag nagbigay ka ng hudyat, papasok kami. Huminga ng malalim si Natalie. Tinanggal niya ang kanyang apron, inayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin sa kusina at humarap sa pinto ng sala. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng ingay ng mga tao at ng mga mapangaping titig ni Doña Carmen. Natalie, nandyan ka na pala. Bakit ang tagal mo? I-serve mo na ang inumin sa mga bisita. Utos ni Doña Carmen. Ang kanyang tono ay puno ng paghamak. Lumapit si Marco kay Natalie. Hinawakan ang kanyang braso ng napakahigpit sa ilalim ng talahanayan. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng banta. Ayusin mo ang kilos mo. Huwag kang gagawa ng iskandalo. Kung hindi, pagsisisihan mo ang araw na ito. Ngumiti si Natalie kay Marco. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ng lalaki sa kanya. Huwag kang mag-alala, Marco. Sisiguraduhin kong magiging hindi malilimutan ang araw na ito para sa ating lahat. Binitawan niya ang braso ni Marco at lumakad patungo sa hapagkainan. Sa bawat yabag niya, nadarama niya ang unti-unting paglaya. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, nakatingin sa kanya, ngunit hindi na siya natatakot. Ang bawat hakbang ay isang pagtapak sa mga basag na pangarap na itinanim ng kanyang asawa. Sa gitna ng lahat, hawak-hawak ni Natalie ang remote ng Smart TV. Alam niya ang kanyang gagawin. Pagkatapos ng cake, pagkatapos ng bawat ngiti ng mga traidor, ang bawat lihim ay mabubunyag sa ilalim ng ilaw ng kanyang sariling tahanan. Ang birthday party ni Maya ay hindi lamang magiging pagdiriwang ng kanyang pagsilang. Ito ang magiging libingan ng mga kasinungalingan ni Marco at Doña Carmen. Ang sala ay puno ng ingay, tawanan, at amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa aroma ng mga pagkaing inihanda ni Natalie. Si Doña Carmen ay naglalakad sa gitna ng mga bisita, nakasuot ng kumikinang na kwintas, habang si Marco ay nasa tabi ni Lorna na ipinapakilala sa mga kliyente bilang isang business partner. Napakaganda ng inyong bahay, Doña Carmen, wika ng isa sa mga bisita. Nako, salamat. Pero alam mo naman, mahirap ang buhay kapag ang asawa ng anak ko ay walang gaanong naitutulong. Si Natalie? Ayun, nakatago sa kusina. Hindi ko nga alam kung bakit hinayaan ko siyang manatili rito. Sagot ni Doña Carmen ng malakas, sapat para marinig ng mga taong nakapaligid. Si Natalie, nakakalabas lang mula sa kusina, dala ang isang tray ng baso, ay tumigil sa paghakbang. Ramdam niya ang mga mata ng mga tao na tumingin sa kanya. May awa, may pangungutya, may paghusga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, ngunit hindi dahil sa takot, dahil ito sa matinding galit na pilit niyang ikinukubli sa likod ng isang pilit na ngiti. Nilapitan siya ni Doña Carmen at kinuha ang tray. Huwag ka nang sumali rito. Mukha kang hindi maayos tingnan. Pumunta ka sa kwarto at doon ka na lang maghintay. Ma, birthday po ni Maya ngayon. Gusto ko pong makasama ang anak ko. Mahinang tugon ni Natalie. Tumawa si Marco, isang tawa na puno ng pagkamuhi. Maya's birthday is my concern, not yours. You're becoming unstable, Natalie. Look at yourself. You're shaking. Baka mamaya ay gumawa ka na naman ng eksena. Nilapitan ni Lorna si Natalie. Ang kanyang ngiti ay parang laso na nakabalot sa asukal. Huwag kang mag-alala, Natalie. Kami na ang bahala kay Maya. Sigurado akong mas magiging masaya siya sa amin kaysa sa isang inang hindi matatag ang isip. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang plano ni Marco at Doña Carmen ay nagtatagumpay. Gusto nilang palabasin na si Natalie ay nababaliw at hindi na kayang mag-alaga ng bata. Nakikita niyo ba? Pabulong na sabi ni Doña Carmen sa mga bisita. Ganyan ang kinaharap namin araw-araw. Ayan ang asawa ni Marco. Wala nang nagawa, kundi ang magkunwaring biktima. Ramdam ni Natalie ang bawat salita na parang suntok sa kanyang sikmura. Ngunit sa bawat suntok na natatanggap niya,
lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Tiningnan niya si Maya na nakaupo sa isang tabi, mukhang takot at nalilito sa mga nangyayari. "Maya anak," tawag ni Natalie sa bata. "Halika rito." Tumakbo si Maya patungo sa kanyang ina at yumakap ng mahigpit. "Mama, huwag mo silang pakinggan. Sabi nila, aalis ka na raw at hindi na kita makikita." Tiningnan ni Natalie si Marco at si Doña Carmen. Ang mga mukha nila ay puno ng tagumpay. "Hindi ako aalis, anak, at hinding-hindi kita iiwan." "Sapat na ang palabas na ito, Natalie," sigaw ni Marco. "Pumunta ka na sa kwarto at doon ka magpahinga. Doña Carmen, tawagan niyo na ang doktor na sinabihan natin. Hindi na ito maayos." "Opo, anak. Huwag kang mag-alala," sagot ng matanda habang kinukuha ang kanyang telepono. "Natalie, para sa ikabubuti mo rin ito, hindi mo na kaya ang responsibilidad ng pamilyang ito." Tumayo si Natalie ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko. Inayos niya ang pagkakatayo ni Maya at hinalikan ang noo nito. "Hindi ko na kaya ang responsibilidad ng pamilyang ito?" tanong ni Natalie. Ang boses ay kalmado, matatag, at punong-puno ng kapangyarihan. "Tama kayo. Hindi ko na kaya ang kasinungalingan niyo." Lahat ay napatingin sa kanya. Ang katahimikan ay bumalot sa buong sala. Si Marco ay naguguluhan, si Doña Carmen ay nakakunot ang noo, at si Lorna ay nagsisimulang kabahan. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Marco. Tiningnan ni Natalie ang smart TV na nakapaskil sa pader ng kanilang sala. Hawak niya ang remote sa kanyang bulsa. "Gusto niyo ng totoo, Marco? Gusto niyo ng palabas? Sige, ibibigay ko sa inyo ang pinakamagandang palabas ng buhay niyo." Pinindot ni Natalie ang remote. Sa isang iglap, ang malambing na musika sa background ay napalitan ng boses ni na Marco at Doña Carmen na umaalingaw-ngaw sa buong sala. Ang smart TV ay nagplay ng video na nakuha mula sa teddy bear camera. "Kailangan ni Lorna ng bagong kondo para sa magiging apo ko na lalaki. Sawang-sawa na ako sa sakiting anak ni Natalie na wala namang dulot kundi gastos." Ang boses ni Doña Carmen ay malinaw na malinaw. Ang lahat ng mga bisita ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang mga kutsara at tinidor ay bumagsak sa mga plato. Si Marco, na kanina ay nakangisi, ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng multo. Gagawin nating baliw si Natalie sa mismong birthday ni Maya para makuha natin ang pera at ang bata. Dagdag pa ni Marco sa video na sinundan ng malutong na halakhak ni Lorna. "Ano ito? Marco, ano ang ibig sasabihin nito?" tanong ng isa sa mga investor na kanina lang ay nakikipagkamay sa kanya. Sinubukan ni Marco na lapitan ang TV upang patayin ito, ngunit hinarangan siya ni Natalie. Ang kanyang mga mata ay nagniningas, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas ay nakamit na niya ang katarungan. "Huwag mong galawin yan, Marco," sigaw ni Natalie. "Gusto niyo ng totoo? Heto ang totoo. Heto ang pamilyang inakala. Kala niyo na mapagmahal at matino." Lumabas ang susunod na clip. Si Marco at Lorna na nagtatalik sa sofa. Ang boses ni Marco na tinatawag na pabigat si Natalie at ang usapan nilang nakawin ng pondo para sa operasyon ni Maya. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay umiling sa pandidiri, habang ang iba ay kinuha ang kanilang mga telepono para i-record ang eksena. Si Doña Carmen ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang takpan ang kanyang mukha. "Natalie, ikaw, traidor ka!" sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Sinubukan niyang sugurin si Natalie, ngunit mabilis na humarang si Natalie sa harap ni Maya. Ang kanyang tindig ay hindi matitinag. "Traidor?" tanong ni Natalie. Ang boses ay matapang. "Sino ang traidor sa ating dalawa, Marco? Ang asawang nagsakripisyo ng 5 taon o ang lalaking magnanakaw ng pera ng sarili niyang anak?" "Natalie,
Makinig ka sa akin. Simula ni Lorna, napilit na lumalapit, ngunit nilayuan siya ng mga bisita na tila isang peste. Huwag mo akong lalapitan, putol ni Natalie kay Lorna. Ang lahat ng ebidensyang ito ay hawak na ng aking abogado. At alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit sa inyo? Tumigil si Natalie, tumingin sa mga bisita, at muling tumingin sa mag-ina. Ang perang pinag-aawayan niyo, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, Marco? Ang perang yon ay nanggaling sa bake shop na itinatag ko. Ako ang nagbabayad sa inyo. Ako ang bumubuhay sa inyong dalawa sa loob ng 2 taon. Kayo ang mga palamunin sa bahay na ito, hindi ako. Ang bawat salita ay parang sampal na tumama sa mga mukha ni na Marco at Doña Carmen. Ang kahihiyang nararamdaman nila ay hindi na kayang takpan ng anumang pera o posisyon. Ang mga investor na kanina lang ay kasama nila ay isa-isang tumalikod at umalis ng bahay. Si Marco ay napaluhod sa sahig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan at sa takot sa mawawalang negosyo. Si Doña Carmen naman ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang mundo ay gumuho na sa harap ng maraming tao. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Attorney Gabriel kasama ang mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay nakahanda na para kay Marco at Doña Carmen. Marco at Carmen, kayo ay inaresto sa salang fraud at pagtatangkang pambubugbog at harassment, wika ni Gabriel. Si Natalie ay huminga ng malalim. Tiningnan niya si Maya at ngumiti ng tunay. Ang bawat luhang pumatak sa loob ng 5 taon ay nabayaran na ng sandaling ito. Sa loob ng presinto, ang ingay ng bawat pintig ng orasan ay tila nagpapabilis sa pagtibok ng puso ni Marco. Ang lalaking dati ay laging nakataas ang noo. Ngayon ay nakaupo sa isang matigas na bangko, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang damit na mamahalin ay lukot na at ang kanyang mga mata ay walang kislap. Sa kabilang panig, si Doña Carmen ay patuloy na sumisigaw. Sinisisi ang bawat pulis na nakikita niya. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Anak ko ang may-ari ng kumpanya. Asawa ko ang may malaking impluensya rito. Ngunit ang boses ng matanda ay unti-unting humihina. Sa labas ng selda, narinig nila ang pagdating ni Attorney Gabriel kasama si Natalie. Hindi na si Natalie ang babaeng laging nakayuko at natatakot magsalita. Siya ay nakasuot ng isang simpleng blusa, ngunit ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang awtoridad na hindi kailanman nagkaroon si Marco. Ano ang ginagawa mo rito, Natalie? Sigaw ni Marco nang makita ang asawa. Pumunta ka rito at ilabas mo kami. Sabihin mo sa mga pulis na nagkamali lang sila. Tinitigan siya ni Natalie nang may malamig na ekspresyon. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw. Ang kanyang pananahimik ay mas matindi pa sa anumang insulto. Ibinagsak ni Gabriel ang isang makapal na file sa mesa ng desk officer. Narito ang lahat ng ebidensya ng embezzlement at tax evasion na ginawa ni Marcos sa loob ng nakalipas na 3 taon. Hindi lamang ito kaso ng pambubugbog o pananakot. Ito ay krimen laban sa mga investors at sa batas. Bumaling si Gabriel kay Marco. At ang bake shop na inakala mong iyong pinagkukuhanan ng kita para sa iyong negosyo, ito ay pag-aari ni Natalie. Siya ang tala. Lahat ng kontrata, lahat ng patents, lahat ng supply chain ay nakapangalan sa kanya. Sa oras na bawiin niya ang suporta, ang kumpanya mo ay walang halaga. Namutla si Marco. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi maaari iyon. Si Natalie ay walang alam sa negosyo. Marami ang hindi mo alam tungkol sa akin, Marco. Wika ni Natalie sa mahinahong boses. Habang abala ka sa pagpapanggap at paghahanap ng ibang baba. Habang abala ang nanay mo sa pagpapatakbo ng buhay ko. Ako ang bumubuhay sa inyong lahat. Ang bawat sentimong ginastos nyo sa inyong mga luho ay galing sa pagod ko sa kusina. Natalie, pakiusap. Si Doña Carmen na ngayon ay lumapit sa rehas ng selda.
Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pagmamakaawa. Anak, pag-usapan natin ito. Pamilya tayo. Huwag mong gawin ito sa amin. Tiningnan ni Natalie ang matanda. Pamilya? Pamilya ba ang tawag niyo sa pagtatangkang baliwin ako at nakawin ang pera para sa operasyon ng sarili ninyong apo? Iyan ang pamilyang nakilala ko sa inyo, Doña Carmen. At tapos na ang serbisyo ko sa pamilyang yan. Lumakad si Natalie patungo sa labas ng presinto. Hindi na siya lumingon pa. Sa bawat yabag niya palayo, ramdam niya ang paggaan ng kanyang balikat. Ang mga rehas na bakal sa likod niya ay hindi na kulungan para sa kanya. Ito ay kulungan para sa lahat ng sakit at pagtataksil na tiniis niya sa loob ng 5 taon. Paglabas ng presinto, nasalubong niya si Attorney Gabriel na naghihintay sa tapat ng sasakyan. Nats, ang lahat ng papeles para sa annulment ay nakafile na. At tungkol sa operasyon ni Maya, nakipag-ugnayan na ako sa pinakamahusay na heart specialist sa lungsod. Bukas ang operasyon niya. Sagot na ng trust fund niya ang lahat. Tumigil si Natalie, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi luha ng sakit, kundi ng napakalalim na ginhawa. Inabot niya ang kamay ni Gabriel, isang simpleng paghawak na nagpapahiwatig ng pagtitiwala at pasasalamat. Salamat, Gabriel. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Nagsisimula ka na, Natalie, sagot ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng kotse. At sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-isa. Sa loob ng sumunod na ilang linggo, ang mundo ni Marco at Doña Carmen ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa gitna ng uno. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pananamantala, at ang bawat pang-aabusong ginawa nila ay bumalik sa kanila ng 10 beses. Ang mga investor na dati ay nag-aagawan para maglagak ng pera sa kumpanya ni Marco ay isa-isang nag-withdraw ng kanilang suporta. Hindi lang pera ang nawala. Nawala rin ang dangal na iningatan ni Doña Carmen sa loob ng ilang dekada. Ang kanilang mansion ay pinasok na ng bangko para i-foreclose. Walang natira sa kanila, kundi ang mga gamit na hindi pa nila nababayaran sa installment. Si Lorna, ang babaeng itinuring na bagong pamilya ni Marco, ay hindi nagtagal. Nang malamang wala ng perang mahihitit sa lalaki, mabilis itong lumipad palayo. Dala ang lahat ng alahas na ninakaw nito mula sa mga drawer ni Doña Carmen. Iniwan nito si Marco sa isang maduming apartment, mag-isa, at wala ng kinabukasan. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay naiwan sa isang silid na dati ay inuupahan nila para sa mga tauhan. Hindi na siya ang donya na laging nakataas ang noo. Ngayon, ang kanyang mga mata ay blangko. Madalas siyang nakatingin sa dingding. Kinakausap ang kanyang sarili tungkol sa mga gintong singsing na matagal nang wala sa kanyang mga daliri. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamon ng kalungkutan at pagsisisi na hindi na niya kayang ayusin. Samantala, sa isang maayos at tahimik na silid ng ospital, nakahiga si Maya. Ang kanyang paghinga ay magaan at ang kulay sa kanyang mga pisngi ay unti-unti nang bumabalik. Nakatayo si Natalie sa gilid ng higaan. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay isang himig ng tagumpay. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, hindi na kailangang mag-alala ni Natalie kung gigising ba ang anak sa susunod na araw o hindi. Pumasok si Gabriel sa silid. May dalang mga bulaklak at isang cup ng kape para kay Natalie. Hindi siya nagsalita agad. Naupo lang siya sa tabi. Iginagalang ang katahimikan ng mag-ina. Ang pagmamahal ni Gabriel ay hindi mapanghimasok. Ito ay isang matatag na pundasyon, isang pangakong hindi bibitaw kahit anong bagyo ang dumating. Salamat, Gabriel. Pabulong na wika ni Natalie habang tinitingnan ang natutulog na anak. Sa lahat ng ito, ang pinakahindi ko inaasahan ay ang pagkakaroon ng isang taong tulad mo. Natalie, sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hindi mo kailangang magpasalamat.
Ang katarungan ay para sa mga taong matapang na naghahanap nito at ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Naramdaman ni Natalie ang init ng kamay ni Gabriel na humaplos sa kanyang balikat. Isang haplos na hindi puno ng pagmamay-ari, kundi puno ng pagrespeto. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang ang paglaban sa mga kaaway, kundi ang pagpayag na maging mahina sa harap ng taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa loob ng 5 taon, akala ko ang paghihirap ay bahagi ng pagiging ina. Wika ni Natalie habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa mundo. Ngunit ngayon, alam ko na, ang pagiging ina ay hindi tungkol sa kung gaano mo kayang tiisin ang sakit mula sa taong nanakit sa'yo. Ito ay tungkol sa kung paano mo kayang itayo ang sarili mo para maging sandigan ng iyong anak. Ngumiti si Gabriel, isang nangangiti na puno ng tahimik na pagkilala. Inabot niya ang isa pang tasa ng mainit na kape kay Natalie. Ang lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng kahapon, Natalie. Ang bukas ay para sa inyo ni Maya. Habang ang araw ay tuluyang nagtatago sa abot-tanaw, ang katahimikan sa loob ng ospital ay hindi na mabigat. Ito ay naging payapa. Samantala, sa isang madilim na eskinita, hindi kalayuan sa dating mansyon ng mga pamilyang naghari-harian. Nakaupo si Marco sa isang sementadong kalsada. Hawak ang huling piraso ng tinapay na nabili niya sa baryang natira sa kanyang bulsa. Ang bawat kagat niya ay tila may lasa ng abo, ang lasa ng tagumpay na ninakaw niya, na ngayon ay tuluyan ng binaligtad ng tadhana. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang malamig na gabi, isang walang laman na tiyan, at isang budhing hindi na patutulugin ng pagsisisi. Makalipas ang 6 na buwan, ang amoy ng bagong lutong tinapay at sariwang banila ay humahalo sa simoy ng hangin sa isang masiglang kanto ng lungsod. Ang sikat ng araw ay tila nakikipaglaro sa mga salamin ng bintana ng isang bagong gusali. Sa itaas ng pintuan, nakasabit ang isang eleganteng karatula na may nakasulat na, "Tala, ang puso ng bawat tinapay." Ito ang unang pisikal na bake shop ni Natalie. Hindi na siya nagtatago sa dilim ng madaling araw. Ngayon, ang bawat disenyo ng kanyang mga cake at bawat lutong ng kanyang mga pastries ay hinahangaan ng lahat. Ang negosyong itinatag niya sa gitna ng mga luha ay isa na ngayong ganap na tagumpay. Sa loob ng bake shop, masayang tumatakbo si Maya. Ang bata ay malakas na at malusog. Ang kanyang tawa ay parang musika na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng silid. Wala na ang maputlang kulay sa kanyang mga pisngi. Pinalitan na ito ng rona ng kalusugan at kagalakan. "Mama! Mama! Ang dami na pong tao sa labas!" Tawag ni Maya habang kumakapit sa laylayan ng bestida ni Natalie. Inayos ni Natalie ang kanyang apron at hinaplos ang buhok ng anak. "Oo, anak. Handa na ba ang munting prinsesa ko na tumulong kay Mama?" "Opo," masayang tugon ni Maya. Sa isang sulok ng shop, nakatayo si Gabriel. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt. Nakamasid kay Natalie ng may malalim na paghanga. Hindi siya lumalapit ng labis upang hindi makaabala, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para makaramdam si Natalie ng seguridad. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, may isang hindi binibigkas na pangako na dumadaloy sa pagitan nila, isang pangako ng pagkakaibigan na unti-unti nang nagiging isang mas malalim na damdamin. Sa gitna ng kaganapan, pumasok ang isang kartero at nag-abot ng isang sulat para kay Natalie. Galing ito sa kawanihan ng bilangguan. Mula ito kay Marco. Dahan-dahang binuksan ni Natalie ang sobre. Sa loob ay may isang maikling sulat. Humihingi ng tawad. Nagsasabing nagsisisi siya sa lahat ng nagawa at nagtatanong kung maaari ba siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon kapag nakalabas na siya.
Tumingin si Natalie kay Maya na kasalukuyang binibigyan ng isang pirasong cookies ng isang matandang customer. Tumingin siya kay Gabriel na dahan-dahang tumango sa kanya, tila nararamdaman ng bigat ng hawak niyang papel. Walang galit sa puso ni Natalie nang tiklupin niya ang sulat. Hindi niya ito pinunit ng may puot. Sa halip inilagay niya ito sa basurahan sa gilid ng counter. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na hindi nahayaang kontrolin ng nakaraan ng iyong kasalukuyan. Pinatawad na ni Natalie ang kanyang sarili sa pagiging martir at sapat na iyon. Nats, tawag ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. May nakalimutan ka yata. Ano yun? Tanong ni Natalie. Inilabas ni Gabriel ang isang maliit na box ng mga sariwang rosas at inilapag ito sa counter. Para sa pinakamatapang na babaeng nakilala ko, congratulations sa iyong grand opening. Napangiti si Natalie, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan, hindi dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, kundi dahil sa wakas, siya ay malaya na. Malaya mula sa takot, malaya mula sa panunumbat, at malaya para magmahal muli. Ang pagbubukas ng bake shop na yon ay hindi lamang simula ng isang negosyo. Ito ang opisyal na pagsilang ng bagong Natalie. Isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit sa halip na matupok, ay naging kasing ningning ng isang tala sa gitna ng kadiliman. Nang takip silim ay nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, habang ang mga alon ng dagat ay dahan-dahang humahalik sa dalampasigan. Sa isang maliit na bahay na malapit sa pampang, nakaupo si Natalie sa beranda. Pinapanood si Maya na masayang nagtatayo ng kastilyong buhangin kasama si Gabriel. Ang tawa ng bata ay sumasabay sa banayad na ihip ng hangin. Isang tunog na dati ay pinapangarap lamang ni Natalie sa gitna ng kanyang mga hikbi sa madilim na kusina. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong binuo ni na Marco at Doña Carmen. Balita ni Gabriel, si Doña Carmen ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad para sa mga nakatatanda. Madalas pa ring naghahanap ng mga alahas na wala na sa kanyang mga kamay. Si Marco naman ay nagsisilbi ng kanyang sentensya, binibilang ang mga araw sa loob ng selda na kasing dilim ng kanyang budhi. Ngunit para kay Natalie, ang mga balitang ito ay hindi na nagbibigay ng galit. Ang mga ito ay tila mga pahina na lamang ng isang lumang libro na matagal na niyang natapos basahin. Nats, ang lalim na naman ng iniisip mo, wika ni Gabriel habang papalapit sa kanya. May dalang dalawang baso ng sariwang juice. Naupo ang lalaki sa kanyang tabi. Ang distansya nila ay sapat lamang para madama ang init ng bawat isa. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Gabriel. Sagot ni Natalie nang may matamis na ngiti. Dati, akala ko ang apoy na nararamdaman ko sa dibdib ko ay susunog sa akin hanggang sa maging abo ako. Pero mali pala ako. Ang apoy na yon ang naglinis sa akin. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para maging isang tala para kay Maya. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Natalie. Ang kanyang mga daliri ay maingat na nakasiklop sa mga daliri ng babae. Pinatawad mo na ba sila, Nats? Huminga ng malalim si Natalie, tumingin sa malawak na karagatan. Kung ang pagpapatawad ay nangangahulugang, hindi ko nahahayaang saktan nila ako muli, oo. Pero ang pinakamahalagang pagpapatawad na nagawa ko ay ang pagpapatawad sa sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko sa pananatili sa isang relasyong akala ko ay pag-ibig, pero pagsasamantala lang pala. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging martir. Ngayon, wala na akong utang na loob sa kahit kanino, kundi sa sarili ko at sa anak ko. Tumayo si Gabriel at dahan-dahang hinalikan ang noo ni Natalie. Isang halik na puno ng pangako, respeto, at isang bagong uri ng pag-ibig na hindi kailangang manakit para patunayang totoo ito. You deserve all the peace in the world, Natalie.
Lumapit si Maya sa kanila. Bit-bit ang isang maliit na shell na nakuha niya sa buhangin. Mama, look! It's shining like a star. Kinuha ni Natalie ang shell at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, alam niyang nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng naghiganti. Ito ay tungkol sa isang inang nahanap ang sariling lakas at dignidad sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Isang inang pinatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang malayang langit kung saan maaari kang lumipad ng walang takot. Tumingala si Natalie sa kalangitan kung saan nagsisimula nang magpakita ang mga unang bituin. Ang bawat kislap ng mga tala sa itaas ay tila sumasalamin sa kislap ng mga mata ni Maya. Wala na ang takot sa kanyang dibdib. Wala na ang bigat ng mga salitang walang kwenta at pabigat na dati ay pilit na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ang mga salitang iyon ay tinangay na ng hangin kasama ng mga alaala ng isang lalaking hindi kailanman naging karapat-dapat sa kanyang katapatan. Nats, tignan mo! Bulong ni Gabriel habang itinuturo ang pinakamaliwanag na bituin sa itaas. Iyan ang iyong tala. Ang bituing hindi kailanman nawawalan ng liwanag kahit gaano pa katindi ang dilim. Ngumiti si Natalie, isang tunay at malalim na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang paglalakbay mula sa madilim na kusina patungo sa nagniningning na tagumpay ay hindi naging madali. Puno ito ng mga tinik, luha at sakripisyo. Ngunit sa bawat hakbang, nahanap niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang kinalimutan. Ang babaeng may pangarap, ang babaeng may halaga, at ang babaeng karapat-dapat na mahalin ng buo. Sa huling pagkakataon, binalingan ni Natalie ang kanyang nakaraan at dahan-dahan itong binitawan. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. Sa ilalim ng malawak na kalangitan at sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, nahanap ni Natalie ang pinakamahalagang lihim ng apoy, na ang init nito ay hindi lamang para manira, kundi para magbigay ng liwanag at magluto ng isang bagong simula. Ang kwento ni Natalie ay tapos na sa mga pahina ng pagdurusa, ngunit ang kanyang buhay bilang isang malayang babae ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat gabi na titingin ang mga tao sa langit, maaalala nila ang isang tala, isang paalala na sa gitna ng anumang unos, palaging may pag-asa, palaging may katarungan, at palaging may pag-ibig na naghihintay sa mga taong may tapang na hanapin ang kanilang sariling liwanag. Dahan-dahang humilig ang ulo ni Natalie sa balikat ni Gabriel habang ang kamay ni Maya ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay naging isang banal na himig ng kapayapaan.